Nang maglaon sa kagubatan, si Heinz dalawa, na may hawak na frying pan, ay nagbiro na sa sapat na paminta, maaari siyang gumawa ng isang special steak. Tiningnan ni Diana at ng kanyang kapatid ang pagkain ng may paghanga, nagpapasalamat sa kanya para sa masarap na pagkain. Ngumiti ang bida, na sinisiguro sa kanila na ito ay malusog at ligtas na kainin. Naisip ni Sung Haen kung paano ang kanilang kaligayahan ay nagmula sa pagiging malaya mula sa panganib. Ngumiti, nagtanong ang bida kung mayroon silang isang tiyuhin na nagpapatakbo ng isang tindahan sa Eastern Leylas. Tumango si Diana ng may nerbiyos, hindi sigurado kung ang kanyang tiyuhin ay matutuwa na makita sila. Siniguro niya sa kanya na huwag mag-alala, at isinasaalang-alang ni Sung Haen na bigyan sila ng pera kung hindi gumana ang mga bagay. Isang alon ng kalungkutan ang tumama sa kanya habang naisip niya ang kanilang paglalakbay. Kailan huli niyang naramdaman ang ganito? Marahil ay nagbago siya mula nang dumating sa mundong ito. Tinawag ni Diana ang kanyang pangalan, inaabot sa kanya ng may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Kailangan mo ba ng dugo? Tanong niya, tumatawa, sumagot ang bida na sapat na ang kanyang nainom, matapos na patuyuan ng mga bampira na naiwan sa nayon. Kasabay nito, si Hans, na naglalaman ng isa pang bahagi ng bida, ay muling binuhay ang mga bangkay ng mga bampira sa sementeryo. Napagpasyahan niya na oras na upang tapusin at umatras sa kanilang ligtas na lugar. Nagtataka kung gaano ito kaganhawa at walang hanggan, naisip niya kung ang forbidden knowledge ay maaaring makatulong sa kanya na lumikha ng isang katulad na subspace sa Earth. Bigla, tumama sa kanya ang blood magic. Si Over Varillac, isang purebird na vampira, ay hinarap siya ng may galit. Nananatili ka pa rin sa aming lungsod. Minamaliit mo ba kami ng sobra? Hiningi niya, gamit ang blood magic, upang hamanin ang kanyang pagiging miyembro sa Oath of Defiance. Ngumiti si Hans, ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang honorary member ng Panata. Inakusahan niya siya ng pagnanakaw ng fragment of the Immortal King at pagsira sa kanilang hideout. Hawak ang isang sandata na ginawa mula sa kanyang dugo, ipinahayag niya na hindi na mahalaga. Mamamatay siya. Ang kanyang pag-atake ay mabilis. Bagaman halos hindi niya maiwasan ang isang nakamamatay na suntok, naramdaman ni Hans ang lakas ng isang purebird na vampira ng direkta. Pagkatapos na bumangga sa isang hadlang, napagtanto niya na ito ay gawa ng mga blood mages ng kanyang clan. Inakala mo ba na magiging madali ang pagtakas? Tukso ni Over, sinuri ng bida ang hadlang, kinikilala na maaari niya itong basagin, ngunit kailangan niya ng mas maraming oras upang umangkop sa kanyang bagong kapangyarihan. Nanumpa si Over na dudurugin ang kanyang bungo at personal na babawiin ang fragment. Ngumiti, ipinahayag ng bida na dapat niyang tandaan ang kanyang pangalan at na siya ay mula sa Oath of Defiance. Ako ang iyong kamatayan, idinagdag niya ng dramatically. Bagaman umatras muna siya, nangako siyang babalik. Sa totoong estilo ng kontrabida, gumawa siya ng isang theatrical exit, sinasabihan si Hans na tumakas. Nagulat si Over na makita siyang lumampas sa hadlang habang ang kanyang sakop ay itinuturing ang kanyang pag-alis na hindi angkop. Bigla, isang pana ang tumama sa isa sa mga lingkod ni Over mula sa likuran, isang Molly Silver Arrow, mula sa mga Paladins. Napagtanto na sila ay napapaligiran, kinuyam ni Over ang kanyang mga ngipin sa galit, sinasabi na huli na ang light sa kanya. Kung saan man siya pumunta, nanumpa siya na hahanapin siya. Galit na sumigaw siya na hahanapin at papatayin niya siya anuman ang mangyari. Pagkatapos ng ilang sandali, sa silid ng bida, nagbuntong hininga si Sean sa ginhawa. Buhay pa ako, bulong niya. Sinabi ni Hans na ang kakayahang recall ay parang isang cheat code na nagpapatunay ng kapangyarihan nito. Si Sung Haen ay napangiti habang naaalala niya ang dramatic line na sinabi niya bago gamitin ang recall. Inilabas ang kanyang mga binti mula sa kama, tinanong niya ang kanyang sarili, bakit kailangan kong gumamit ng isang tipikal na Evelyn line? Umungol siya, hinahawakan ang kanyang mukha, nababaliw ba ako? Anong sumapi sa akin para sabihin iyon? Gamit ang pagkatao ni Hansa, sinubukan niyang bigyang katwiran ito. Ipinagmamalaki mo ang iyong lakas, hindi ba? Tinulungan mo ang isang grupo ng masasamang vampira, iniligtas mo ang isang walang laban na babae at ang kanyang kapatid, at pinrotektahan mo pa ang isang buong lungsod. Ngumiti si Sung Haen sa pag-iisip na iyon.
Ngayon naisip ko, pakiramdam ko ay isang bayani. Naginat, idinagdag niya. Tiyak na nakakuha ako ng ilang karma points, hindi ba? Tinawag ang karma shop, nakatitig siya nang hindi makapaniwala sa system window. Ang kanyang balanse ay 731.02 puntos. Paano ako nagkaroon ng higit sa 700,000 puntos na? Sigaw niya, hindi ko ba ginastos ang lahat sa mga upgrades? Sa isang nerbiyos na tawa, naghinuha. Siya na ang pagpapagalit sa mga vampira at dark mages, ay dapat na makabuluhang nagpataas ng kanyang karma. Itinakwil ang pag-iisip, pinindot niya ang system window. Malalaman ko iyan mamaya. Sa ngayon, dapat ba akong mag-upgrade ng aking special skills ulit? Isang abiso ang lumitaw. Ang kanyang limit sa pag-summon ng mga avatars ay tumaas. Ngumiti, nabanggit niya na ang kanyang avatar count ay tumaas. Ngunit mayroon ba siyang anumang bagong skills? Inihayag ng system na nakakuha siya ng isang special skill persona. Nagniningning si Sung Hayen. Ito mismo ang kailangan ko. Persona ba ay katulad ng Mint Center? Dapat ko itong tingnan. Pagkatapos basahin ang paglalarawan, napagtanto niya na ang skill ay nagpapahintulot sa mga avatars na kumilos bilang mga sisidlan para sa mga emosyon na umaangkop at lumalaki batay sa kanyang mga pangangailangan. Ang system ay malinaw na nagpasyang ang skill na ito ay mahalaga para sa kanya. Naiintindihan ko na ngayon, naisip niya. Gumagawa ako ng mga koneksyon, tinatalo ang mga malalakas na kaaway, at gumagawa ako ng isang pagkakaiba. Ngunit sa katotohanan, gumugol ako ng 2 taon na nakakulong sa silid na ito. Ang nangyayari doon ay parang isang laro, ngunit ang katotohanan na iniiwasan ko ay narito pa rin, sa harap ko mismo. Nag-isip siya tungkol sa kalungkutan, lungkot, at galit na pinipigilan niya. Ang mga emosyon na naipon sa paglipas ng panahon. Bumaling kay Hans, sinabi niya, kailangan kong ilipat ang mga kakilakilabot na damdamin na ito sa isang sisidlan. Habang ginagawa niya, nakaramdam siya ng isang kakaibang kaluwagan, na parang ang kanyang mga emosyon ay maayos na nakabalot. Curious, naisip niya kung paano hinahawakan ito ni Hans, na ngayon ay nabibigatan ng mga emosyon na iyon. Siniguro siya ni Hans, huwag kang mag-alala sa akin. Ang sakit at kawalan ng pag-asa ay palaging aking mga kasama. Hindi nila ako binabagabag. Gayunpaman, napansin ni Sean ang isang banayad na pagbabago sa tono ni Hans. Tumatawa, kinumpirma ni Hans, napansin mo, ha? Naging malinaw kay Sung Hayen na ang isang avatar, na puno ng mga emosyon ay maaaring bumuo ng sarili nitong personalidad. Bago pa man siya makapagsalita ng higit pa, isang malakas na ingay ang sumabog sa labas. Isang pagsabog ba iyon? Tanong niya, nagmamadaling pumunta sa bintana. May isa pang kontrabida dito sa lungsod. Umungol siya, hinahawakan ang kanyang mukha. Hayaan ang mga guardians, na hawakan ito. Hindi ito direkta sa harap ko tulad ng huling beses. Wala akong kinalaman dito. Sumingit si Hans. Kailangan mo ba ng dahilan upang paksain ang kasamaan? Tiningnan ni Sung Hayen ang kanyang tingin at napagtanto ang katotohanan. Mula nang ilipat ang kanyang mga negatibong emosyon kay Hans, ang mga bagay ay naging mas malinaw. Ang pag-iwas ay palaging kanyang ugali. Sa kabila ng kanyang pagnanais na talunin ang kasamaan, wala siyang lakas ng loob upang kumilos. Si Hans, na ngayon ay naglalabas ng determinasyon, ay nagpahayag, ang kaayusan ng mundo ay nasa kaguluhan. Ang mga kriminal ay nasa lahat ng dako. Oras na para maging batas ako. Gamit ang kanyang kapangyarihan at may suot na mask, umalis siya upang harapin ang kaguluhan. Sa lugar ng pagsabog, ang mga residente ay nagtipon, nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya. Ilang beses na nangyari ito. Bakit hindi sila tumawag para sa reinforcements? Samantala, pinanood ni Hans ang eksena. Napagpasyahan niya na ang mga kontrabida ay bumuo ng isang organisasyon at ang kanilang oras ay nauubos. Hindi siya aalis ng walang dala. Gamit ang dark magic, nilikha niya ang Eye of Darkness, ang kanyang bagong network, ng mga especially iya. Kayo ang magiging mga mata at tainga ko sa mga anino, naisip niya, handa na manghuli ng mga nakatagong makasalanan. Sa isang eskinita sa malapit, isang grupo ng mga bata sa paaralan ang nang-aapi sa isang kaklase. Dalhin mo sa kanya ang isang ashtray, tukso ng isa.
Tumawa sila habang ang isang batang lalaki ay may hawak na sigarilyo sa isa pa, tinutukso siya bilang ang pinakamahusay na ashtray, kailanman. Ang batang lalaki sa paaralan na hawak ay sumigaw, nagmamakaawa sa kanila na tumigil. Sa sandaling iyon, isang babae ang mahigpit na humawak sa kanyang anak at nagtanong kung saan sila maaaring tumakbo. Isang lalaki na lasing at may hawak na kanyang sinturon, ay sumigaw na nag-aakusa na nagsisinungaling siya sa kanya. Samantala, isang nakamaskara na magnanakaw ang Samira sa isang bintana ng tindahan, umakyat sa loob, at nagpahayag habang binubuksan ang cash register, na ito ay ang lahat ng kailangan niya. Pinanood ni Hans ang lahat, ang kanyang mga iniisip ay madilim at matatag. Ang mga kontrabida na ito ay hindi mas mahusay kaysa sa basura, at napagpasyahan niyang parusahan sila. Ang kanilang parusa ay magiging isang trauma, na napakalalim na magiging scar, sa kanilang mga kaluluwa. Maaalala nila ang araw na ito. At kung ang kasamaan ay muling tatubo sa kanila, ang kadiliman ay muling darating para sa kanila. Ang mga sigaw ng takot ay umalingaw sa buong lungsod. Naramdaman ni Hans na mas nasanay siya sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit hindi ito sapat. Hindi sapat. Mayroon pa ring maraming dumi na dapat linisin. Kailangan niyang linisin ang buong lungsod mula sa kasamaan. Sa pagtatapos ng gabi, nag-inat si Hans at sinabi kung gaano ka-satisfying ang pag-alis sa mga anino ng mga nakatagong basura. Habang ang Eye of Darkness ay napatunayang kapaki-pakinabang, ang mga limitasyon nito ay maliwanag. Sa pagkakaroon ng ilaw, ang kapangyarihan nito ay hamina at kalaunan ay nawala. Kailangan niya ng isang mas maaasahang pamamaraan para sa pagtuklas ng mga kaaway. Gayunpaman, hindi niya maaaring ilabas ang mga undead creatures sa lungsod. Anong alternatibo ang mayroon siya? Ang bida ay galit na bamulong tungkol sa mga ibon na sumisira sa kanyang mga damit, nagbibiro na dapat niya lang silang patayin lahat at gawin silang kanyang mga minions. Pagkatapos, nakatitig sa mga ibon sa paglipad, huminto siya. Tinukoy ni Hans na ang isang hindi nakikitang mobile eye, na may kakayahang mag-survey sa lungsod ay isang mahusay na ideya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, napagtanto ng bida na ang mga familiars, ay isang anyo ng enslavement magic, na ginagamit ng mga dark mages, upang kontrolin ang mga hayop. Si Hans, na napapaligiran ng mga ibon, ay nagtanong kung bakit hindi gumagana ang magic, sa kanya. Nagpa siya si Sung Hayen na mag-eksperimento sa iba't ibang pamamaraan upang lumikha ng isang familiar. Bagaman ang kanyang mga pagtatangka ay nabigo sa ngayon, naisip ni Hans na magiging perpekto kung ang mga familiars ay lumitaw na normal ngunit nananatiling nakakahawa. Gayunpaman, ang pagpapasimple sa kanilang hitsura sa pamamagitan ng pagbabawas ng magic power ay magpapahina sa kanilang nakakahawa na kakayahan. Sa wakas ay naunawaan ni Sung Hayen ang mga komplikasyon ng gawain. Ikinumpara niya ito sa debugging, kung saan ang mga programmers ay nagkukuyom ng kanilang mga ngipin sa pagkadismaya. Ang kanyang pinakabagong pagtatangka, isang binagong bersyon ng kanyang nakakahawa na enslavement magic, ay handa na upang subukan. Gagana ba ito sa pagkakataong ito? Nagtataka siya, isang mutated cat, ang tumalon mula sa isang kulungan, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya muli. Pagkatapos ng 3 linggo ng pananaliksik, ang makabuluhang pag-unlad ay hindi pa rin niya nakukuha. Nag-click ang kanyang dila, tiningnan niya ang huling ibon sa kulungan at bamulong, dapat gumana ang isang ito. Habang maingat niyang inaayos ang dami ng magic power, hinawakan niya ang ibon at i-cast ang spell, muli. Nagbuntong hininga sa ginhawa, sinabi niya na tapos na siya sa wakas. Ngunit habang lumilipad ang ibon mula sa kanyang mga kamay, nagtanong siya sa pagkabigla, ano ang ibig sabihin nito? Tinitingnan niya ito ng malapitan, napagtanto niya na mukhang normal na ito ngayon. Ang susunod na hakbang ay pagsubok sa nakakahawa na kakayahan nito. Ang ibon ay lumapag sa gitna ng iba pa, naglalabas ng dark energy. Ang mga mata ni Sun Ian ay lumiwanag. Ito ay isang tagumpay, idinagdag niya. Ang mga nahawa ang nilalang ay magsisilbing kanyang mga mata at tainga sa lungsod. Itinuro ang kanyang kamay, inutusan niya, lumipad at hanapin ang mga kaaway para sa akin. Samantala, sa isang kagubatan sa malapit, si Leos ay lumuhad at hinawakan ng lupa. Nalaala ang mga salita ni Hansen nang gamitin niya ang kakayahang recall.
Lumapit si Tuskin, na nagpapalam sa kanya na ang kanyang mga knights ay dumating. Naiinis, idinagdag ni Tuscan na pagkatapos tanungin ang natitirang mga vampira, nalaman nila na ang mga bihag na ito ay hindi kaalyado ng mga inapo ng Immortal King. Sumagot si Liz na mas maraming ebidensya ang kailangan. Ang Immortal King ay nagbabalik lakas, bagaman hindi pa nila siya nahaharap. Gamit ang magic, sa loob ng kanyang cross, upang makipag-ugnayan, magalang siyang nagtanong kung mayroon bang balita. Isang saint ang sumagot sa pamamagitan ng magical transmission, na nag-uulat na ang mga bakas ng presensya ng Immortal King, ay natagpuan sa isang kuweba sa hilagang kanluran ng kanilang lokasyon. Hawak ang cross ng mahigpit, ipinahayag ni Leis ang kanyang pasasalamat at nangako na makakamit ang kanilang mga inaasahan. Sa kuweba, naisip ni Sung Hain kung paano niya matagumpay na sanayin ang kanyang mga familiars, na mag-report ng mga enkwentro sa mga halimaw. Ngayon, kailangan niyang kumpirmahin na ang impormasyon ay tumpak. Ngunit mayroong isang bagay na kakaiba. Ang mga ground familiars ay hindi kumikilos tulad ng dati. Sa halip, mukhang tumatakas sila. Natatakot ba sila? Kung nakakita sila ng halimaw, dapat na nag-report sila kaagad. Ang pag-uugali na ito ay maaari lamang magpahiwatig ng isang bagay. Mga tao, bakit may mga tao sa isang malayong lugar? Nagtataka siya, maaari bang ito ay isang ambush? Ngunit tila imposible iyon. Paano mananatiling hindi napansin ng gayong malaking grupo habang tinatago ang kanilang presensya? Bigla, ang isa sa kanyang mga familiars, ay nataman. Humakbang pasulong si Tuskin at idinagdag, ikaw ay isang kalahok sa oath of disobedience. Ang iyong mga kaawa-awang trick ay hindi gagana sa amin, idinagdag ni Tuskin. Walang kasamaan na makakatakas sa paningin ng mga saints. Hindi ka aalis dito ng buhay. Hawak ang kanyang sandata, hinihingi niya ang pagsuko at nangako ng divine justice. Nakilala sila ng bida kaagad, mga Holy Knights. Nakita niya ang kanilang sagisag sa kanyang training, at nasira. Ang divine power, ay direktang sumasalungat sa dark magic, na nangangahulugang ito ay magiging isang mapaghamong labanan. Si Hans, hindi natinag, ay nagtanong kung paano nahanap siya ng mga lingkod ng simbahan dito. Hinampas siya ni Tuscan ng matalim sa kanyang sandata, pinatahimik siya. Wala kang karapatan na magsalita, sabi niya. Huwag mong isipin na maloloko mo ako sa iyong mga salita. Bamulong ang bida sa kanyang sarili na ang kanyang kalaban ay masyadong matigas ang ulo. Dapat ba niyang linlangan sila at tumakas sa halip? Mukhang binabasa ni Tuscan ang kanyang isip. Shop tricks, ay hindi gagana laban sa amin, sabi niya, gamit ang light magic. Hindi mo maaaring linlangan ang mga lingkod ng saint. Isang sandata na puno ng liwanag ang tumusok sa bida, at napangiwi siya sa sakit. Talaga bang itinuturing mong krimen ang pagpaparusa sa mga kontrabida? Tanong niya, tumahimik ka. Sigaw ni Tuscan, ang kanyang light magic, ay tumitindi. Mula sa sandaling tinanggap mo ang forbidden power, naging isa ka sa kanila, isang kontrabida. Nag-activate si Sung Hian ng kanyang dark magic, at sumagot, nasaan ang loika niyan? Naramdaman niya ang isang di pangkaraniwang kahinaan. Isang bagay ang nakikialam sa kanyang magic kamakailan. Ang Holy Knights Anthem ay nagsimulang tumugtog, na nagpapahina sa kanyang lakas. Inutusan ni Tuscan ang mga mang-aawit na magpatuloy. Ang himno ay nagpapatuyo sa lakas ni Sung Hian, ngunit hindi niya kayang saktan ang mga inosente, kahit na nangangahulugan ito ng pagtigil sa kanta. Umungol siya sa pagkadismaya habang ang isang sandata ay tumusok sa kanya mula sa likuran. Ngayon ang aming pagkakataon, idinagdag ni Tuscan. Pigilan siya na pagtanto ni Sun Han ang kanyang pagkakamali. Naging masyado siyang walang ingat, at ngayon ay nakagapos na siya sa mga kadena. Ang mga restraints, na ito ay hindi ordinaryo. Hinaharangan nila ang parehong kanyang mga paggalaw at magic. Nakakabilib na gawa ang pagkuha sa akin, inamin ng bida. Ngumiti si Tuscan. Eksakto tulad ng inaasahan. Walang kasamaan ang nakatakas sa mga kadena na ito. Lalaban ka pa ba? Ngumiti, sumagot ang bida na parang gagawin kung madali para sa iyo. Alam niya na walang dahilan sa kanila. Oras na upang maghiwalay. Hayaan silang mag-isip na nanalo sila. Si Tuscan, na ngayon ay maingat, ay nag-activate ng kanyang light magic. Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo,
ngunit huwag mong isipin na mananatili lang ako at hahayaan kang subukan ang anumang bagay. Nagpakawala siya ng isa pang pag-atake, ngunit ngumiti lang ang bida. Ang lakas ng mga kadena ay hindi na mahalaga dahil si Hans ay malaya na. Ang mga mata ni Tuskin ay lumapad sa hindi paniniwala. Binasag niya ang mga kadena. Imposible. Sino ang lalaking ito? Nang maglaon, nakahiga ng pagod sa kanyang kama, si Sung Hyun ay bumulong. Ang gulo ay tila sumusunod sa kanya saan man siya pumunta. Una, ang Shadow Faction, at ang Oath of Defiance. Pagkatapos, ang Verilak Vampire Clan, at ngayon ang Paladin Order, isa sa mga pinakamalakas na puwersa sa kontinente, ay sumali sa listahan ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya ang System Window, ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo. Dapat mayroong isang dahilan para sa lahat ng karma na ito na naiipon ko. Dahil ba ito sa patuloy kong pag-akit sa mga kontrabida mula sa buong kontinente? Umungol siya at nagpasya na mag-focus sa kanyang orihinal na plano sa ngayon. Pagkatapos ng ilang oras sa lungsod, ang bida ay naghanda upang subukan ang mga bunga ng kanyang pananaliksik. Ang pagkontrol sa essence of black magic ay simple sa prinsipyo. Ang kanyang mga familiars ay maaaring magsilbing kanyang mga mata at tainga, kahit na sumasaklaw sa isang malaking lugar tulad ng kaluluwa ng madali. Ang kanyang mga iniisip ay naabala ng isang takot na sigaw. Isang babae, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, nagmamakaawa para sa awa. Pakiusap, gagawin ko ang anumang bagay. Hayaan mo lang akong umalis. Nakita niya ang isang figure sa bintana at nagmakaawa, tulungan mo ako. Hawak ako dito laban sa aking kalooban. Huwag mo lang akong iwan. Ang lalaki na may hawak sa kanya ay ngumiti, mahigpit na hinawakan ang kanyang buhok. Sumigaw ka hanggat gusto mo, sabi niya. Walang makakarinig sa iyo maliban sa akin. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay nagpapaliwanag sa kanila na hindi nakikita sa iba. Sige, sumigaw ka pa ng malakas, tukso niya. Mayroon kang isang cute voice. Habang itinaas niya ang kanyang sandata upang saktan siya, naghambog siya, magiging isa ka sa Top 3 sa aking koleksyon. Sa sandaling iyon, sumabog si Han sa kisame, gamit ang dark magic.